Naniniwala ka ba na kayang gamitin ka ng Panginoon para mabago mo ang ibang tao? Ito nga, galing na naman ako sa isang pwesto ko. Alam mo, hindi nagkakaintindihan ng dalawang tao. Kasi ang tingin ng isang may edad na ay hindi siya nirerespeto ng isang mabata-bata. At totoo naman, nakita ko na kung paano siyang sagutin yung matanda. Yung matanda may sakit sa puso Kaya ito, pinoproblema ko ngayon. Pero alam mo, kinausap ko siya kanina. Sabi ko, tingnan na lang niya ang sarili niya. Kasi hindi naman perfecto. At minsan, papayagan ng Panginoon na buwisitin siya nitong mga bata-bata para madiskubre niya na nakatatanda kung ano talaga ang laman ng puso niya. Ano ang nasubok sa kanya? Una, ang pasensya. Kasi kung hindi naman siya binigyan ng batang kasama na siyang nabibwisit sa kanya, na siyang kinainisan niya, ay hindi niya madidiskubre ang level ng patience niya. Kaya ginamit ito ng Panginoon. Pangalawa, yung kakayanang maging selfless. Sabi ko sa kanya, kasi masyado niyang iniisip ang sarili niya. Kaya pag siya binuli, pag siya pinagsalitaan ng di maganda, nasasaktan siya. Kasi masyado niyang pinakakataas-taas ang kanyang sarili. Ang Panginoon gusto'y selfless tayo. Kung ano man ang batikos o mga salitang ibinibigay sa atin, pwede naman natin siyang tiisin. Dahil nga kung hindi naman sarili natin ang ating iisipin, okay lang. Panginoon na lang ang ating tingnan. Sa pangatlo, yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Hindi naman darating to sa ating buhay. Hindi ka naman padadala ng tao na atrebido na siyang binubuli ka nang walang kadahilanan. Ginamit din sila ng Panginoon para sa iyo, para sa higit na pagbabago mo. Kaya dapat nananampalataya ka sa anumang sitwasyon daraan sa iyo, sa anumang klase ng taong ipadadala sa iyo. Manalig ka sa Diyos, mananampalataya ka na may dahilan siya kung bakit pinadadala sa iyo. Alam mo, masakit na hindi kumibo pagka ikaw ay pinagtatawanan. Masakit na ikaw ay okay lang kahit binuli ka na at sinisiraan ka na. Pero ginagamit ka ng Diyos para mabago mo yung taong gumagawa nun sa iyo. Okay lang dahil hindi naman sila ang magja-judge. Okay lang natanggapin na ikaw ay binubuli dahil hindi naman ikaw ay naniniwala doon. Mas higit na alam ng Diyos kung sino ka. Kaya pabayaan mo lang at sa huling hantungan, pagka hindi at nagtaka siya bakit hindi mo siya pinapatulan, baka yun pa ang gamitin ng Panginoon sa tulong mo na mabago yung tao na yun. Ginamit ka ng Diyos para magbago siya. Sana ay muli kayong na-inspire sa aking panayam. Ito ang inyong kaibigan, si Bro Jonats, sa isa na namang Bro Jonats Tip Talk. Hanggang sa muli!